kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin. Dito sa Historiador Filipino. Ang presidente ang pinakamataas na leader ng bansa, kaya siya ang simbolo ng gobyerno at mukha ng mga pulisiya. Kung may galit ang isang tao sa sistema ay madalas na idinidirekta ito sa presidente. Isa ang kasalukuyang presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump ang nakaranas ng maraming pagkakataong may nagtangka sa kanyang buhay. Pero dahil sa sakalam niyang mga Secret Service personnel na siyang nagbibigay proteksyon sa kanyang seguridad ay palagi itong nakakaligtas sa mga tangka sa kanyang buhay. Noong June of 2016, sa rally ni Donald Trump sa Las Vegas ay sinubukan ni Michael Sanford na agawin ng baril ng isang pulis. Plano niyang birahin si Donald Trump kung nagtagumpay siyang maagawang baril ng pulis, pero hindi niya nakayanan ito at siya'y napasa kamay ng batas. Matapos siyang mapiga sa kanyang motibo ay inamin niyang balak niyang tudasin si Donald Trump para pigilang manalo sa pagkapresidente 2017 hanggang 2018. Iba't ibang banta at plots ang nadanas ni Donald Trump. May ilang individual ang naaresto dahil sa pagbabanta laban kay Trump habang siya ay presidente. Ilang mga sulat para sa kanya na ipinadala sa White House ang natuklasang may lason. Bago pa man makarating ang sulat sa kanya, ay naharang na ito ng kanyang mga Secret Service. 2020, Reason Letter Incident, isang liham na may reason o nakakamatay na laso ng ipinadala kay Donald Trump. Isang babae mula sa Canada ang inaresto. Hindi lubusang malinaw pero may political undertones. Kagaya ng mga nakaraang sulat na may lason ay hindi rin ito nakaabot kay Trump dahil nasa wata na ito sa screening pa lang. 2024, rally shooting attempt sa Pennsylvania. Sa isang campaign rally ay pinira si Donald Trump at tinamaan sa tenga, pero nakaligtas ito. Ang sospek ay natudas naman mga otoridad. Ito ang pinakaseryoso at aktwal na tangkang pagtudas kay Trump. April of 2026, nagkaroon ng barilan sa White House Correspondents' Dinner sa Washington, D.C. Isang armado na lalaki ang sinubukang pasukin ng event venue sa Washington Hilton Hotel. Naroon si Trump at iba pang mga matataas na opisyal. Nagkaroon ng putukan sa security checkpoint at isang Secret Service agent ang nasugatan pero nakaligtas dahil sa suot niyang bulletproof vest. Na-evacuate si Trump at iba pang opisyal at nanatiling ligtas. Ang suspect ay si Cole Thomas Allen, 31 anyos at mula sa California. Kargado ito ng shotgun, pistola at kutsilyo. Timbuk siya sa mga Secret Service at nahaharap ngayon sa kasong attempted assassination ng presidente. Ganon din sa firearms violation. Ang motibo ng assassin ni Trump ay ang matinding galit niya dito. Tinawag pa niya ang sarili bilang friendly federal assassin. Hanggang January 20, 2029 pa mananatili si Donald Trump sa White House bilang presidente ng Estados Unidos. Walang may nakakaalam kung sino-sino pa kaya ang mga susubok na naman na utasin ng buhay nito. Dahil sa kanilang personal na galit sa Pangulo, hindi lahat ng mga gustong bumira kay Trump ay iisa lang ang rason kung bakit nila gustong gawin ito. Mayroon ding gusto lang sumikat para makilala sa kasaysayan kaya tinatarget nila ang mismong presidente. Meron namang iba na may problema sa pag-iisip at naniniwalang misyon nila ito. Gayunpaman, ang Secret Service ang may malaking papel sa seguridad ni Donald Trump para masiguradong malalagpasan nito ang kahit na anumang tangkang pagtotas sa kanya ng ibang mga taong nais siyang itumba. Ang tanong, sa palagay mo ba ay may bibira pa kay Donald Trump bago pa man magtapos ang kanyang termino? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.